Yes, hello, good morning. I'm back. I'm Annabelle Hipolito Medel, proud member of Unified. Ito na naman po tayo sa step by step. For first, itong gagawin ko ngayon is how to navigate our system. So, click po natin si Unified. So, once we have a Unified po, ito po gagawin natin. So, sa mga makakakita po ng aking password, okay. Sa makakakita po ng ating password. So, ito na lang muna. Kasi tatlo yung account ko. So, sa makakakita, pwede ko naman pong palitan agad to after this tutorial. So, ito ang aking second system. Dahil para lang ma-operate natin. So, nandito na tayo sa second account na meron ako. So, dahil type ko yung password and the username. So, to navigate system, ito po yung first thing na makikita nyo. So, si eCash. Si eCash po ay ang ating laging niloloadan o nilalagyan ng fund para po makapag-cater tayo ng mga transaction. So, si eCash. So, dahil dito sa second account ko is wala akong mga transaction, di ko masyado siyang nilalagyan. Or ito palang lagi, ito para siyang si pera natin sa bangko na lagi yang nandiyan. Pero nauubos mo yan every transaction na meron tayo. Sa load wallet, wala akong load wallet dito, wala rin akong Hong Kong dollar. Pero for example po, kailangan natin mag-top up or maglagay ng fund sa eCash. Dito po natin i-click. Pero before that, kailangan dito mabasa po natin yung requirements of valid deposit slip for fund request. So, pag magpa-fund request tayo, maglalagay po tayo ng fund sa eCash, magta-transfer po tayo sa BDO account ng Unified. So, ito po yung requirements po. Hindi naman po siya, mostly online na tayo Pag mag-go-online transaction po tayo, lagi na lang, mas mabilis po. For example, may online video kayo, madali na pong mag-transaction. So, ilagay lang po natin yung account number ng Unified at yung amount kung paano tayo nag-cancel. After po niyan, siguro sa additional video tutorial ko, doon ko po ilalagay kung paano po mag-transfer ng fund. So, before that, dahil navigate ko lang po kung ano yun talagang laman ng system. Kung paano yung anong laman ng system. So, si Unified. So, yes, si eCash, si Load Wallet, andyan po. Yan, may mga, andyan na yung makikita natin kung magkano laman ng wallet natin. Load Wallet, SGD, or what. So, from here, so, pag click po natin itong tatlong ano na yan. Tatlo ba yan? O, apat. 1, 2, tatlo. Tatlo, lalabas po yan si name po natin. Kapag dealer na po tayo sa Unified, may automatic na may encode nila yung name natin. Full name po name po natin. Full name and full name. So, full name and last name. First name and last name andyan. So, si G29 ko is yung special reg code natin. Ito po yung reg code na binibigay sa atin kapag nag-purchase po tayo ng 14,999. Kaya meron po tayong special na reg code na para sa atin. So, lahat ng magpa-purchase po ng system ng Unified is may special na reg code. So, sa baba ng name ko is may red code. So, yan po ang makikita nyo sa system. So, yan ang ating lahat na nakalagay. May loading po tayo. Loading, e-loading, and international. Philippines loading po, international. So, sa next, mayroon na po akong video niyan sa i-view nyo na lang po ulit kung ano yung kung paano maglo-load sa international saka Pinas load. Bills payment, wala pa akong video pero gagawa ko soon. So, sa bills payment natin, meron tayong utilities. Sa utilities natin, andyan po lahat. Si Signal, si TVE, si Trip, si Batangas Electric for
Cooperative Santa Maria Water District. So, andyan din po ang biller natin yan, okay? So, sa utilities po, under po yan ng utilities. Sa telecom naman po, andyan din po si Bayantel, Eastern Telecom, Globe Telecom, Handyphone, Inno, PLDT, Smart Broadband. So, additional si airlines. Si airlines, meron din po pala tayong airlines. Aside sa ticketing, pwede rin po tayong magbayad sa airlines. Kunyari, nag-book po tayo sa AirAsia. Hindi pala natin si AirAsia, si Cebu Pacific lang. So, kunyari, nagpunta tayo mismo sa website ni Cebu Pacific. Nag-transaction tayo doon, nag-confirm na tayo ng booking doon. Nakakuha tayo ng account number na babayaran doon sa Cebu Pacific. So, dito po, pwede natin siyang bayaran. So, please collect an additional 10 peso for the convenience fee. So, we have charge po. So, kunyari, ang ating ticket na nasa website is 1,500. We have to pay 1,510 po for after service fee or convenience fee ng Unify. So, ilalagay po natin si account number, si subscriber po, yung name po nung nasa ticket, yung nag-book ng ticket, kung name po. Amount, transaction password. Inuulit, lagi pong nandyan si transaction password. Inulit ko rin po ulit, bawal po ibigay kung kakani-kanino. Sa tao lang po na pagkakatiwalaan nyo. O yan lang po ang ating biller sa airlines, si Cebu Pacific. Next is si credit card. So, sino pa ba ang ating mga biller sa credit cards? We have Allied Bank, PNB Credit. Kung may mga utang. East West Bank Credit Card, Equicom Savings, MBTC's PSB Card, RCBC Bank Card, SB Cards, MC, Standard Chartered Mart, Union Bank Visa Card. Yan po ang mga biller natin sa credit cards. About sa government naman po. Ang biller po natin sa government, for example, nag-process tayo ng NSO. NSO po, pwede po tayo mag-direct sa website ng PSA. PSA na siya ngayon. So, doon tayo type or mag-create ng account. Ano pang tawag doon? Basta mag-apply ka ng NSO or PSA online. So, from there, pag nakapag-submit na, pirmahan nyo na lahat ng form doon, pag kinlik nyo po yung last or submit, magkakaroon kayo ng account number na babayaran. So, from there, pwede po tayong magbayad. So, dito, ganun din po, may additional 10 peso convenience fee. For example, ang PSA for 1 is 400 something, if I'm not mistaken, na may nag-inquire sa akin, is 400 something siya kasi door-to-door na siya. So, nag-apply ka, nag-fill up form ka sa online, sa website ng PSA, nagkaroon na andun, may automatic po, nandoon na yung price, makikita nyo kasi door-to-door po siya, is online application. Hindi mo na kailangan pumila sa PSA. Hindi mo na kailangan pumila sa Cebuana Center para Cebuana sa Bayad Center para mag-apply ng PSA mo. Birth certificate, death certificate, Senomar. Dito na po sa online, lahat nagagawa na po. So, sa mga tamad or dahil sa coronavirus ngayon, hindi tayo makalabas at kailangan nyo wait lang, mag-online na lang po kayo. Convenient pa po at safe. At the same time, yun po, lalagay po natin si account number. Always remember po, we have an account number na ibinibigay after ng transaction natin sa PSA. So, si account number, tanda, subscriber, yung name po na nag-process, or even though it's not you as kundi ikaw yung nakalagay ng, kunyari, kukuha ka ng birth certificate ng kapitbahay mo, hindi yung name ng kapitbahay mo ang ilalagay mo, kundi name mo. Kasi ikaw ang magbabayad. So, amount.
at the transaction password. I will just confirm this kung tama yung explanation ko. Pero ang alam ko is subscriber name yung nagpa-process po. Kasi po hindi natin alam kung yung nagpa-process ng yung iba po kasi hindi alam ang online services ng PSA. So, dyan po tayo. Babalik po ako niyan kung ano yung may transaction na po ako na NSO. So, second is si insurance. So, after government. So, si government, si NSO, di ba? Si insurance, meron tayong biller. Si AXA Life, Grepa Life, Manulife Philippines, Paramount Life and General Insurance, Care, Pioneer, and Life UK. Wow, I can pay my Life UK here. So, next week po, pag nagsahod na at magbabayad ako sa Life UK ko, magigagawa ko ng special video tutorial po doon para po mas maintindihan ng lahat. So, next natin is si school. Sa school po, ito po ang mga biller natin. Naka-tie up po sa Unify. Si DBTC Cebu. Di ko alam kung anong meaning niyan, pero basta sa Cebu yan, sa school ng Cebu. So, si De La Salle Santiago Sobel, Ramon Magsaysay Memorial College, St. James College, University of the East. So, yan po ang ating mga biller sa school. Others, meron din po tayo sa others. Sa others, yan, ang dami natin. Sa Alabang Country Club. So, ang dami po nating biller, mga kapatid, mga ka-business partner. Ano pa ba ang hinihintay nyo? Lahat andito na po sa cellphone natin. Yung Cosmopolitan Community, sa Alabang Country Club, Balesin Club, Operation Smile, dami po, diba? So, next, si eCash Top Up. So, eCash Top Up natin, ang biller natin, wala palang biller siya. So, eCash Top Up, parang nandun na siya sa remittance. So, MCWD. MCWD start for Metro Cebu Water District. May special silang sa system natin, ha. Note, cut off time for Metro Cebu Water District is 4 p.m. Any transaction made after the cut-off time will be processed on the next day. Restricted to own a family member. Restricted pala siya, hindi siya pwede. Pero dahil hindi naman ako taga Cebu, okay lang. So, ito na siya, si enter consumer code, client first name, client last name, address, and mobile number. So, we have done to the bills payment. Now is remittance center. Remittance. Biruin nyo ang remittance nasa cellphone nyo na lang. Okay lang, si GCash meron din siya. Pero si remittance ng GCash is alam ko is transfer lang sa mga BDO, BPI. So, meron na tayong si remittance. Pwede tayo mag-send at mag-payout. Siguro po, ihiwalay ko yung how to send. Pero para mapakita ko lang sa inyo kung ano yung laman ng system natin. Ito siya, si eCash to eCash. Yung magsasend tayo ng eCash to eCash. So, other member natin. Si Convert Loan, na-explain ko po yan sa first video ko. Si eCash padala is the same lang po siya ng Cebuana. Yung may mga pag meron na kayong makita na eCash padala dyan sa mga kung saan lugar. Sa Bulacan po, meron na tayo. Sa Pantok, May Kawayan, Bulacan po, meron na tayong eCash Pay Center dyan. So, kukunin nyo lang po ang meron tayong register. So, ito po, ihiwalay po natin yan kung paano magawa yan. Basta mapakita ko lang po kung ano yung sino-sino yung tie-up natin sa remittance send. Smart Money, andyan po, si Credit to Bank. Pwede rin tayo mag-credit to bank. Cash Card. Cash Card, ano ba tong cash card na to? Hindi ko pa siya alam. So, susunod si Cebuana. Sa Cebuana, may sender at beneficiary tayo. Hihiwalay ko rin po kung paano po mag-navigate niyan. So, eCash to send Cebuana.
GCash meron po tayo pero hindi pa siya available. Ina-upgrade pa po siya for now. Pero sooner or later, once na ma-upgrade na po tayo ang system natin, lahat po ng mga yan, ng GCash is madali na po natin siyang i-transact. So, forex rate, sa rate din po, ayan, nakikita nyo ang rate. Dito pala makikita ang rate. So, for now, USD is 49.09. HKD 6.30. Oh, mababa. SJD 35. AED 13. Qatar 13.42. Malaysian is 11.42. So, we can send also there. Si Western Union. After forex rate, si conversion po. Yan. Na-explain ko yan kanina. Dito ko tayo kung paano mag-load ng load wallet natin sa Pinas, sa sa Singapore, sa Hong Kong, Qatar, at Dubai. Na-explain ko po yan sa second video ko. Pa-view na lang po ulit doon. Pa-subscribe sa aking YouTube channel. Next is sa payout. Payout. Bakit sinabing payout? Because pwede rin po tayong mag-receive ng pera. For example, may kaibigan po tayo sa ibang bansa, like me, for me. Ito, try ko to next week. So, may have another tutorial with this one. So, personal transaction po na i-view ko dito sa YouTube channel ko. So, dito po tayo sa paano mag-payout, paano tayo mag-receive. For example, ang gagamitin ko for next week is Western Union. Western Union, dahil nasa Thailand po ako, isi-search ko lang yung name ko. Kasi na-i-registered ko na siya. For automatic, let's say, andito, si automatic nandyan po. Set as a sender and set as a receiver. So, lalagay ko rin kasi siya rin si receiver. Kasi, di ba, beneficiary ko din siya. Look, meron din po akong loyalty card. So, as a sender, as a beneficiary, andyan na po yung details po. Tuturo ko po kung paano po mag-create ng new client. So, may reference number. Ito po, for example, yun po yung gagawin ko next week. Pag may reference number ako, for example, nag-send ako sa remittance center, mag-send ako dito sa unified ko. Papasok siya dito, automatic ako po ang sender, reference number, occupation, relationship to the beneficiary. So, myself, di ba? Occupation, OFW, name of employer, name na employer ko, source of funds, salary, country of birth, Philippines, nationality, Filipino, sender, original country, Thailand, we can put Thailand. Then, principal amount, kung magkano yung naipadala ko. Choose IT type, ituturo ko din ko po paano maglagay ng primary and secondary type at ang transaction password po. So, from there po, meron din tayong pending. Mape-pending yung mga transaction na hindi natin na nag-successful. So, may done din tayo. Ito, wala pa akong done. Doon ako sa isang account ko may transaction. So, from there, finish na po tayo sa remittance. Si ticketing, ito po ang pinakamaganda sa system natin. Isipin nyo po, pwede na po tayong mag-book ng ticket. So, from there, we have to search flights. So, meron tayong domestic and international flight. So, from there, may note na naman po. Please be advised that your booking session will expire within 10 minutes. For example, na kapag search na po kayo ng ticket, mag-e-expire po siya ng 10 minutes pag hindi po nag-continue pati yung payment. So, booking session will start after flight searching. So, once na mag-start siya, makikita nyo na po yan. Automatic po siya after 10 minutes magko-close na po siya. So, the second one is service fee of 250 per pax per way will be charged for every successful refund transaction. Ito naman po isa mga refund. Nowadays, dahil nga hindi natin masabi yung coronavirus natin, nakaka-cancel po yung mga flights. So, we have
we have a service fee of 250 pero kung hindi for refund, pero kung hindi nyo naman kailangan i-refund, i-rebook nyo na lang po. Pero para sa rebook po mas mura. So rebook is service fee for rebook is 75 pesos per packs per way will be charged for every successful rebook. So kung na-transaction kayo na rebook natin na succession rebooking natin is 75 naman po ang kaltan. So from there po lalagay po ulit tayo maggagawa ulit ako ng panibago diyan kung paano mag-book. Kasi po ditong video tutorial ko lang ngayon is kung paano lang po i-navigate ang system. So we have a special tutorial for this. So, andyan na naman tayo. Si booking transaction, yun po, pag may mga transaction tayo, dito may records. Kahit hindi po tayo magsulat, may record po siya. So, dyan po natin makikita. So, second, ito po sa mga dealer, ito po ang pinakamasarap pakinggan. Pero pag hinapakinggan to ng ating mga customer or ating mga client na hindi natin ka-member, is isipin na malaki ang tubo natin. Pero for us as a dealer, ito po ang pinakamaganda na natin mapag-aaralan sa markup po. Dito po tayo kumikita. So we have a current markup P. So we have to update for domestic flight. If yung mapapakinggan po natin ang ating orientation or presentation about Unified, this is how we earn or we make profit by ticketing, by marking up po. We have to update. For first time here, I didn't update yet. So we have to update. Markup start from 150. Pero kung kayo lang, kung ticket nyo lang, syempre hindi nyo na kailangan i-markup, di ba? Pero for sa other client na magbo-book, we have to start 150 to 500. Let's say 150, ito si 150 yung mga kapatid mo lang. So at least may kita ka pa rin. Or kaibigan, close friend, best friend. Pero pag hindi mo naman ano-ano o alam mong maraming pera na magbo-book, doon ka na maglagay sa highest markup po. Highest markup po natin for domestic is 500. So we always say lahat ng transaction po is lahat ng transaction may password po tayo. Ito po, ilalagay ko po ulit ang password ko dito. Kung nakita nyo man, okay lang kasi hindi nyo naman po mabubuksan. Or madali ko pong siyang i-change 0. So, submit. So, markup has been updated. Why markup has been updated? Because po, kapag nag-book po tayo, for example, nag-search tayo ng ticket, pero change ko na lang po ulit pala yan. Iba po pala yan. Diba? Sa additional video ko po yan sa how to book a ticket. Doon ko po ibibigay, kung ipapakita kung paano po makikita or paano hindi makikita ng client kung magkano yung minarkup natin. So, at the same time sa international, we have to update the markup. So, current markup is 750. Ito pala na-update ko na siya. So, ang maximum po natin is 1,000. So, imagine po mga dealer, mga ka-business partner, pag magbo-book tayo ng one way, one packs na ticket, kung ang original price ng ticket is 1,000, ang binarkup for international, for markup natin is 750, ang makikita nilang presyo is 1,750. For example, yung mga friends ko dyan sa Hong Kong or like me, na nagbo-book ng ticket ng sarili at nire-refund lang yung payment sa boss. Yan po ang ating kikitain. 750 to 1,000 peso markup natin. So, hindi makikita ng boss natin no magkano ang minarkup natin sa ticket natin. Okay, next is networking. Andyan po si networking. Si networking, makikita natin si genealogy natin. Si genealogy natin, makikita natin si downline at si left side at si right side natin. Makikita rin po natin yan ang details. So, view details.
So, naging member si middle ko, no, July 3. So, dyan na po tayo. Si referrals. So, si referrals, yan ang sinasabi ko sa indirect referrals. Dun sa mga magiging business partner ko, ito yung nagkwento ko sa inyong indirect referral bonus. Indirect referral bonus, kung kayo ay nasa left side ko, yung nasa baba po na ilalagay ko sa left side ko na magiging downline nyo is meron kayong direct referrals. Dito rin po makikita. Next is sa networking, meron pa tayong points, downlines, and network income. Lahat po yan is makikita natin dito once na quick link. Dito rin po may points. So, makikita nyo yung accumulated total right, total left. So, right? Waiting right. So, may nagwo-waiting na kung 1.5 na tumataginting. So, ulit-ulit po tayo dun sa networking. So, last is network income. So, dahil wala pa po, this is my second account, wala pa siyang income. So, sooner or later po, magkakaroon din po yan. Tiwala lang. So, sa online shop, okay, ito kagandahan po sa online shop natin. Sa system ng Unified, we have everything po. So, sa 14,998 po, sa tingin nyo po ba, mahal pa ba yun? Sa lahat ng system na meron tayo na pwede nating pagkakitaan, sa tingin nyo po ba, mahal pa yun? Para sa akin po, hindi. Kasi sa dami po ng system na pwede nating i-cater, kikita at kikita po tayo. So, si online shop, we have a buy codes, upgrade account, and saka MLM shop. Click natin si MLM shop. Oh, yan na po pala ang ating mga unified product. So, sabi nga, it's an optional. It's up to you po kung magbebenta ka or hindi. It's up to you po kung mag-aabil ka. Pero kagandahan po as a dealer, we have entitled 30% off. 30% off. Pag pinag-aralan po natin kung mga benefits ng mga product, kung ano yung mga benefits ng mga product na meron tayo, mas mainam po, di ba? I-purchase na lang natin, mas makakamura pa tayo. Siyempre, kung effective naman sa atin, kung hiyang sa atin, pwede natin rin gamitin. O pwede nating i-endorse sa ibang tao. At nagustuhan nila, pwede silang bumalik. So, we have 30% lifetime po to. Lifetime. So, we have discounted already na mabibenta natin sa ibang tao. So, second na ba ito? Marami na pala siya. We have an insurance. So, insurance, ito po yung kukwento ko talaga sa inyo. Dito ako bumawi agad. Dito bumawi at lumabas at least 80% ng isang system ko, which is 80,000. Masyado naman ako advance. At least almost 8,000 na po ang kinikita ko sa insurance pa lang po to. So, insurance, we have a partnership with Malayan. Malayan, kahit i-search mo po yan sa website, kung ano ang Malayan death insurance po. We have a policy. We have a policy 1, policy 2, 2, 3, and 4. Dahil mura lang naman po, hindi ko na po pakikita. Pakita ko ba? Sige. Para makita nyo yung premium. Look at this. Shout out po Ate Maribik. Ito po, kung makikita nyo ang insurance. Accident death, dismemberment, or burial assistant. So, ayan po, kanyari na aksidente at namatay. You have automatically 100 na dismemberment. So, we have 100,000 po. And then we have burial assistance due to an accident death. So, for the total po, we have 110 na coverage po na ang binayaran lang natin as a member is
80 peso po. 80 peso po, ma'am, na binibenta natin sa market for 300. Imagine po, ma'am, sa isang insurance, you gonna earn 220. So, for me, nakakailang insurance na ako. For now is 28 insurance na ako. So, sa 220, o sa 25 pa lang, ilan na ang kinita ko sa 25 na client na na-encode kong insurance. Bumalik na agad ko po ang 5,500 peso ko sa insurance pa lang. Oh, binubulong ko ba? Pero alam ko na video na to. Yung excitement ko lang po na sinishare sa inyo is, ito po talaga dito talaga ako kumita ng malaki. So, lagi nyo pong i-choose si Policy 1 kasi siya po siya yung annual. So, annual 1 year na 300. Hindi nyo na kailangan if semi-annual yan kasi 300 na nga lang po, mura na yan eh. So for me, sa mga pamangkin ko, binibenta ko lang siya ng 200. Pag sila nagbibigay ng client sa akin, so may 100 sila, may 120 ako, diba? So, malaki na po ang kitaan noon, di ba? So, aside po kay Malayan, we have an FPG. FPG po is napakaganda po sana. Ang problema, nakatatlong encode lang ako nito. Kasi po, ang policy niya is, option number 1 is annual natin. Look at the coverage po. Napakaganda po. Made additional na 50,000 po dito. It's more on, ito po ay maganda sana i-endorse, pero dahil nga nag-a-afraid at dahil marami po talaga nag-avail nito, hindi na po natin siya ma-encode o hindi na natin siya ma-avail kasi talagang napakarami pong nag-avail ng FPG insurance. Sa coverage naman po ng FPG is we have an accidental death na 100,000. Motorcycle po, na aksidente po tayo due to motorcycle, we have additional 50,000 po. If natuluyan po, we have an additional 10,000 for the burial accident benefits. So, in case po, nasunugan din po. Meron po nag-claim na ito. Alam ko kung i-view nyo yung mga post ko, may nag-claim na po ng fire cash assistance, yung nasunugan po ng bahay. So, dahil naulit ko po, hindi pa po siya available for now again. Wala po tayo sa Malayan yan. So, at ito rin po ang maganda, napakamura. May 5 peso na mura siya siguro, kaya siguro dahil napakarami nag-avail nito. Yung selling price po niya is 300 selling price as a dealer is 75 lang, na nabebenta sa market ng 300. Imagine nakakumita ako ng 225 sa isang insurance na to dahil nakatatlo kong gawa. Nakatatlong encode ako. So, magkano kinita ko doon? 675 sa tatlong insurance ng FPG lang po. Abang-abang na lang po, baka po sa susunod meron na po uling FPG. Next is si shipping. Oh, di ba? Meron pa rin po tayo sa shipping. So, si partner natin siya si Pascat. Sino ba siya si Pascat? Hindi ko siya alam. Si TransAsia, ito naririnig ko na siya. At si Tugo. Ito, si Tugo, parang naano ko to nung nagbook ako ng nagkuha kami ng passport ng anak ko. Si Tugo, kaya pala nandoon si Tugo. So, in future pala, pwede na ako sa passport, pwede na akong mag-click ng Tugo. Let's say, you will be directed to the online support page for shipping reservation. So, mag-reserve tayo ng shipping. So, fill out the form, the first step, using the drop-down arrow. Select shipping as the category. Third is submit the transaction request and take note of the ticket reference and created. So, after yan, proceed lang po. Wow, mahaba na po pala ang video ko. So, dahil ang dami ko pong explanation dito. So, reports. Ang kagandahan niya sa report, lahat po ng transaction natin or
transaction na ginagawa is nandito. Kahit di po tayo maglista, nandito. Kaya hindi po siya mananakaw, hindi po siya madi-deny kung may nag-process dito. Lahat may transaction report, general report po tayo. O for insurance po yan, nakikita niyo yung insurance ko 80 na binenta ko 300, diba? Okay, bilisan ko na po at 30 mahigit kalahating oras na po tayo. So lahat po si general policy loading, bills payment, remittance send, andyan po ang lahat na reports natin. So wag po tayo matatakot na mag-transact kasi lahat to may mga report. So si account settlement nandyan din po, si link account. So dahil hindi ko pa po yan, tapusin na po muna natin dito. At yun lang po at napakahaba na pala ng video ko. At least may natutunan po sana kayo. Mas madali nyong natutunan kasi na-navigate na ang system. How to navigate the system. Uulitin po, ako po uli si Annabel Hipolito Midel, proud member ng Unified Product and Services. Thank you po.